Wala muna tayong luto ngayon pero may kwento akong gustong ibahagi. Hindi para magpaawa at hindi para magyabang. Gusto ko lang magsalita bilang isang OFW na natutong pahalagahan ng tahimik na buhay. Maraming akala ang tao tungkol sa OFW. Kapag OFW ka daw, dapat lagi kang pagod, dapat lagi kang umiiyak, dapat lagi kang naghihirap. Pero ang totoo, hindi naman lahat ng OFW ay puro hirap. May pagod, oo, may lungkot minsan, pero may mga araw din na payapa. At ang kapayapaan na yon, hindi mo agad mapapansin hanggang matutunan mong huminto at pahalagahan ng maliliit na bagay. Bilang OFW, natutunan kong hindi kailangan malaking buhay para maging masaya. Hindi kailangan mamahaling gamit, hindi kailangan bonggang gala, hindi kailangan ng patunay sa ibang tao. Minsan, sapat na yung mga ayos sa trabaho, tahimik na kwarto, malinis na isip at pusong hindi nagmamadali. Dati, akala ko, kailangan kong patunayan ang sarili ko palagi. Na kapag OFW ka, dapat maipakita ka. Pero habang tumatagal, mas gusto ko na lang yung simple. Simpleng gising, simple na pagkain, simple na routine. Doon ko na-realize, hindi pala kahirapan ang katahimikan. Kayamanan pala siya. May mga araw na wala namang espesyal na nangyayari. Gising ka, gagawa ng trabaho, uuwi, magpapahinga. Pero sa gitna ng ordinaryong araw na yon, may kapayapaang hindi may paliwanag. Walang drama, walang gulo, walang kailangang patunayan. Bilang OFW, natutunan kong mahalaga ang boundaries. Hindi mo kailangan sagutin lahat ng tawag. Hindi mo kailangan paliwanag lahat ng desisyon. Hindi mo kailangan akuin lahat ng problema. Hindi ka madamot. Hindi ka masama. Pinipili mo lang yung sarili mo. May mga OFW na masaya kahit simple lang ang sahod. May mga OFW na hindi nagmamadaling umuwi. May mga OFW mas pinipili mag-stay dahil nahanap nila ang peace of mind. At okay lang yon. Hindi pare-pareho ang kwento ng OFW. Hindi pare-pareho ang sukatan ng tagumpay. Para sa iba, success ang malaking bahay. Success ang maraming ipon. Pero para sa iilan sa atin, ang totoong success ay ang gumising araw-araw na hindi mabigat ang dibdib. Natuto rin akong pahalagahan ng oras. Hindi yung oras na puno ng ingay, kundi yung oras ng tahimik. Oras na nag-iisa ka, pero buo ka. Yung oras na wala kang kausap, pero payapa ka. May mga taong takot sa katahimikan, pero bilang OFW, doon ko mas nakilala yung sarili ko. Sa katahimikan ko nalaman kung ano ang mahalaga sa akin, kung ano ang ayokong bitbitin, at kung ano ang kaya kong bitawan. Hindi lahat ng OFW ay malungkot, hindi lahat ay sugatan, hindi lahat ay nawawala. May mga OFW na hanap ang sarili nila sa paglayo. Minsan, habang abala ka sa simpleng gawain, pagluluto, paglilinis, pag-aalaga, doon mo mararamdaman ang contentment. Hindi dahil kontento ang buhay, dahil kontento ka na. Kontento ka na kung nasan ka ngayon. Kontento ka na kung anong meron ka. Kontento ka kahit hindi pa tapos ang pangarap. At ang kontentong iyon, hindi ibig sabihin wala ka ng gusto. Ibig sabihin lang, hindi ka na nagmamadali. Kung OFW ka at nanonood ka nito, gusto kong ipaalala, hindi mo kailangan maging malungkot para masabing totoo ang kwento mo. Hindi mo kailangan maghirap palagi para masabing OFW ka. Pwede kang mapagod, pwede kang maging masaya, pwede kang maging payapa. At kung ngayon ay nasa yugto ka ng buhay mo na simple lang, walang drama, walang masyadong kwento, okay lang yon. Hindi boring ang buhay na tahimik. Minsan, doon ka pa nga tunay na nabubuhay. Habang tinatapos ko ang ginagawa ko, ito lang ang gusto kong iwan. Sa mundo na palagi nagmamadali, ang OFW na pinipiling mabuhay ng simple ay hindi nahuhuli. Pinipili lang ang kapayapaan. At alam mo, may isang bagay na bihirang pag-usapan kapag OFW ka na. Ang katahimikan na pinili mo. Hindi dahil wala ka ng pakailam, hindi dahil sumuko ka na sa pangarap, kundi dahil napagod ka na sa ingay ng opinyon ng ibang tao. May mga OFW na hindi nagpo-post palagi, hindi nagkikwento ng lahat, hindi nagpapakita ng bawat tagumpay. Hindi dahil wala silang ginagawa, dahil mas pinapahalaga nila ang kanilang privacy. Dumating ang panahon na mas masarap mabuhay ng tahimik kaysa ipaliwanag ang sarili sa lahat. Mas masarap kumilos ng walang pressure. Mas masarap magtrabaho ng walang inggit. Mas masarap mag-ipon kapag walang ingay. Bilang OFW, natutunan kong hindi lahat ng plano ay kailangang ipaalam. Hindi lahat ng pangarap ay kailangang i-broadcast. Minsan, mas ligtas ang pangarap kapag tahimik mo siyang inaalagaan. May mga gabi na uupo ka na lang na tahimik. Walang iniisip na problema. At kung sa sandaling iyon ay mapatanong ka sa sarili mo, okay pala ako. Hindi perpekto ang buhay, hindi sapat ang araw-araw na masaya, hindi araw-araw magaan, pero hindi araw-araw mabigat. At minsan, sapat na yun para ipagpatuloy. Bilang OFW, natutunan ko ring pakinggan ang sarili ko. Kapag pagod ka,
magpahinga. Kung puno na, huminto. Kapag hindi na kaya, tumigil na. Hindi ka robot, hindi ka makina, hindi ka lang breadwinner, tao ka rin. May karapatang mapagod, may karapatang huminto, at may karapatang piliin ng kapayapaan. Sa mundong palaging nagmamadali, ang OFW na pinipiling mabuhay ng simple ay hindi nahuli. Pinipili lang niya ang kanyang katahimikan. Hanggang dito na lang muna at sa mga susunod pa nating kwento mga OFW.